Creamline vs Akari preview. Coal Smashers 2 games away from sweeping the elimination round. Last game ng Akari sa second AFC. Din Santiago Manabat matulad kaya kay Ea Laure at maging bantayado? Bakit nakasalalay sa game na ito ang best finish ng Akari in the history of their franchise? Yan ang ating alamin. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Sa November 30, Webes, maghaharap ang dalawang winless teams na Durfloor Defenders at Galleries High Risers at 2 p.m. Garantisadong pagkatapos ng match na ito ay isang team na lang sa liga ang magiging walang panalo. Ito ay susundan ng laban ng Creamline Coal Smashers at Akari Power Chargers at 4 p.m. Hindi pa tapos ang elimination round assignments ng Creamline Coal Smashers, pero masasabi nating medyo makakaluwag na ang defending champions dahil naipanalo na nila ang kanilang mabibigat na games. Galing sa 4 sets victory ang Creamline against the Charity Go Crossovers, kaya naman umakyat sa 9-0 ang kanilang record. Magpapatuloy ang misyon ng Coal Smashers para maipanalo pa ang natitira nilang dalawang laro para matagumpay nilang walisin ng elimination round. Ayon kay Gemma Galanza na itinanghal na player of the game last game, importante para sa moral ng CCS kung masisweep ng Creamline ang buong elims. Sa kanilang pagharap sa Akari na may kasalukuyang record na 5 wins and 5 losses, paniguradong sa service department pa lang ay papahirapan na ng Coal Smashers ang receivers ng Power Chargers, lalo pat dito sa receiving department natatalisod ang girls ni Coach De Brito, lalo na ang kanilang outside spikers. Sa last game ng Coal Smashers, napatahimik nila si Ea Laure at nakagawa lang ng 9 points si Ea, pero kung tutuusin si Laure sana ang mangunguna sa Cherry dahil siya ang number 3 best scorer ng torneo. This time, ang top scorer ng buong second AFC ang makakaharap ng Creamline with Din Santiago Manabat. Asahang magiging bantayado si Big D. Para sa coaching staff ng Akari, i-expect na nilang nakatuon ang depensa ng Creamline kay Manabat. Kaya't makikita natin kung anong adjustment ang gagawin ni Coach De Brito kung sakaling sumadsad din ang laro ni Din sa pagharap nila sa Coal Smashers. Just a short history. Magmula nang maging professional volleyball team ang Akari Chargers kung saan sila nagkaroon ng debut conference noong 2022 Reinforce sa panahon ni Priscilla Rivera, 3 beses na nilang nakaharap ang Creamline. Kahit na puro talo ang resulta ng mga games, nakaka-steal ng isang set ang Chargers. Ibig sabihin ay kayang pumalag ng Team Magenta laban sa Girls in Hot Pink. Importanteng game ito para sa Chargers dahil ito ang huling laro ng Akari ngayong second AFC. Masyado namang magiging malungkot ang kanilang kampanya kung nalaglag ka na nga sa semifinals tapos ay talo pa ang resulta ng huling laro mo sa torneo. Nakasalalay din sa game na ito ang garantisadong best finish ng Akari sa lahat ng conferences na kanilang nilaro. Kung magwawagi ang Akari, mahihigitan nila ang kanilang 8th place finish noong unang AFC. 8th place na nga din kasi ang pinakamataas na rank na narating ng Chargers. Pero kung sila ay matatalo, tila magtatapos na naman ang Akari sa ika-8 pwesto. Kung baga every conferences nagdadagdag ang team ng blue chip recruits from the UAAP pero stagnant ang final ranking ng team. Pero sa totoo lang, kung ang ibang teams nga ay nahirapan laban sa Creamline, mas lalo na ang Power Chargers. Ang best thing to do na dapat gawin ng Power Chargers ay enjoyin ang game at walang pressure na kalabanin at i-challenge ang CCS. Sa game na ito ay muling maghaharap ang dating Queenie Eagles ng Ateneo na sila Faith Nisperos at Alyssa Valdez. Ito ang unang beses na makakalaban nila Fifi Sharma at Justin Hazareno ang Coal Smashers, kaya't asahan na mataas ang level of excitement ng dalawa. Ang laban na ito ay sa pagitan ng best spiking team versus the best blocking team ng buong liga. Gumana kaya ang blocking ng Akari laban sa mataas na porsyento na atake ng Creamline? Comment down below. Ang games on November 30 ay magtatapos sa pagitan ng PLDT at F2 at 6 p.m. Miracle ang kailangang dumating sa panig ng PLDT para makapasok sila sa semifinals. Kaya titingnan natin kung opisyal na ba silang malalaglag sa Final 4 at yun ay kung matatalo sila against F2 or mananatili silang buhayin at may pag-asa. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!
Go!